Umiinit ang ano, umiinit ang sagutan ng kampo ni Congressman Tiangco saka ng kampo ni Martin Romualdez, ang Speaker ng Kamara. Ha? Matapos ito ang SONA, matapos ma-re-elect bilang Speaker ng Kamara si Martin Romualdez. Siyempre, napakalaking mayorya ng mga kongresista ni-re-elect si Romualdez. Siguro parang 293 yung original na nakapirma. 293. Ang nakapirma na sumusuporta kay Martin Romualdez. Hindi lang natin alam kung ilan yung eksaktong botong nakuha niya. Pero isa ito sa dating nag-aambisyon na labanan si Romualdez bilang speaker, itong si Toby Tiangco. Pero hindi naman siya makakuha ng suporta, kaya hindi na siya tumuloy ng laban, itong si Toby Tiangco. Pero matapos yung SONA at pagkakapili uli kay Romualdez bilang speaker, nagkukomentaryo itong si Tiangco. Sabi ni Tiangco, yung issue daw kasi na yan ng pork barrel, kahit naman daw ngayon, ang kalakaran, si Martin Romualdez bilang speaker, may napakalaki raw na pork barrel. Ito raw ay may control. Ito raw si Romualdez daw ay may control sa AX, AKAP, TUPAD at saka MAIP. Alam niyo mga kabunyog, itong mga AX, AKAP, TUPAD at MAIP na ito yung mga ayuda. Ang AX, yan yung ayuda para sa mga individuals, assistance to individuals in crisis situation. Yan, AX. AKAP, ano ba yung AKAP? Yung TUPAD, yung sa duli yan. Sa MAIP. Ngayon, itong mga mga ayuda, ngayon dito kay Toby Tiangco, kontrolado ito ni Martin Romualdez. Ilang daw yan? Ilang daang bilyon peso daw yan. Kapag ikaw ay congressman, hihingi ka kay Martin Romualdez ng AX or AKAP or TUPAD or MAIP. Kaya parang ito, napakalaking pork barrel ito na hawak ng speaker. At matapos maipasa ang budget, kontrolado yan ng speaker. Siya yung magbibigay niyan kung sinong nagre-request. Sa pamamagitan daw niya, nahahawakan ang mga kongresista. Sabi ni Toby Tiangco. Sabi ni Toby Tiangco, the Speaker's office must stop controlling AX, AKAP, TUPAD, and MAIP. When you have too big from the office of the Speaker, it blatantly becomes the Speaker's pork barrel. Yan yung sabi ni Toby Tiangco. Dininay mismo yan ng tagapagsalita ng Kamara, si Atty. Princess Abante. Sabi niya, the office of the Speaker firmly denies the baseless accusation that it exercises post-appropriation control over programs such as AX, AKAP, TUPAD, and MAIP. Yan po, Kahit si Martin Romualdez mismo, naglabas ng statement niya. Sabi niya, to allege otherwise is to misrepresent the law and institutional practice. O yan, nag-aakusahan sila. Sabi ni Tiangco, totoo daw yung sinasabi niya. Sabi naman ng kampo ni Romualdez at ni Romualdez mismo, hindi totoo yan. Anyway, abangan natin kung saan patungo ito. Pero may tatlong malalaking lead, may mga kilalang kongresista, si Toby Tiangco, si Juke Frasco ng Cebu, saka si Albi Benitez ng Bacolod, ang nagsasanib pwersa ngayon laban kay Romualdez. Toby Tiangco, congressman niya ng Nabutas, si Albi Benitez ng Bacolod, Negros Occidental, at saka si Juke Frasco. Yan yung hindi sila sumuporta dito kay Romualdez, pero sabi nila magpo-form sila ng independent bloc sa loob ng Kamara laban kay Romualdez, na sinimula na ngayon nito ni Tiangco ang pagtira kay Romualdez sa issue ng itong mga ayuda. Anyway, abangan natin kung ano pang mga ilalabas ni Toby Tiangco, kasi sabi ni Toby Tiangco, totoo daw ang sinasabi niya. Sabi naman nila Martin Romualdez, hindi totoo yan, baseless accusation yan. Abangan natin sa susunod na mga araw kung anong mga patunay ni Toby Tiangco na ganun nga ang kalakaran sa Kamara. Hintayin natin ang kanilang mga
ang susunod pang mangyayari dito. Kasi sabi ni Tubi Chanko, mayroon siyang mga ebidensya niyan. Gusto niyo ipakita ko pa niya ang mga text messages sa akin. Ha? Kaya, pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba nung nakaraan sinabi nyo na mayroong mga... Sabi ko, syempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP, hawak yung AIX, hawak yung tupad. O kung di ka bumoto, pwedeng hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Oo. Sir, naniniwala kayo marami rin racket sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang I feel passionately about the flood control projects, di ba? Sir, tanong ko lang, 7-7 scheme na po ba yun? Pinabanggit ko na. Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Ano ko nasabi sir? Alam ko eh. Nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi ni Kong Joey dati yun eh. O sige, sabi mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. O. Ano yun, sir? Ano yung pondo na yun, sir? Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan na i-release sa'yo. Kung bakit solid dapat ang boto nila doon sa mga kandidato nila. Okay? So nagkaroon ng solid vote. Instead na kung walang impeachment, pipiliin nila, ito gusto ko to sa kabila, gusto ko to dito. Di ba normally ganyan naman talaga yung mga tao, hindi naman sila nagboboto ng solid eh. Hindi naman sila nagboboto ng solid ticket. Pinipili nila kung sino-sino gusto nila. Pero makikita natin doon na talagang nag-solidify. Nag-solidify talaga. Kaya nga kung makikita nyo, inaamin ko at ngayon ko lang sasabihin, siyempre nung kampanya, hindi ko naman pwede sabihin to, na isa lang yung naging rally namin doon sa Mindanao. Because mahihirapan kami mangumbinsi ng tao doon sa Mindanao. Kaya kung meron ka 90 days, bakit ka mag-views during the campaign? Now, if you notice, I never granted interviews during the campaign. Because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. Isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on,
binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Bakit? Why would we spend time there, no? And Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,